She make these hoes turn up, they knows. When the picture man say pose, she don't need no. Hello mga ka-edits! For today's tutorial, I'm still using Adobe After Effects. Simply drag the file sa left panel down to the composition panel. Pinaka-importante pa rin is mag-prepare kayo ng empty background. Una natin gagawin is gagawa tayo ng mask and make sure na yung mask na gagawin nyo is subtract siya instead of add. Yan yung kagandahan ng Adobe After Effects kasi yung mask mo pwede mong ma-invert. Actually, meron din naman sa CapCut through invert. So sa yellow track naman, kinopy ko lang yung same mask para hindi na ulit ako maglagay ng mask isa-isa. Yan yung magiging itsura niya. So ang gagawin is i-duplicate ulit natin yung video and mag-rotoscope tayo sa body ko. After duplicating the file is i-double click mo lang para mapunta ka sa layer mismo kasi hindi ka pwedeng mag-rotoscope sa composition. So paano pa mag-rotoscope? I-click mo lang yung rotoscope na tool and i-click mo lang yung image na gusto mong i-crop. Pag nagkamali or sumobra ka naman, pwede mo naman siyang i-delete through Alt and click. So yung loob ng frame hindi ko sinali. Ganito na yung magiging itsura niya. So parang nag-invisible na yung mga tracks sa likod ko. Nag-add din ako ng drop shadow na effect para mas mukhang realistic. Ngayon naman para maging perfect yung tracking ng ating frame ay gumamit ako ng Mocha effect. Maganda yung Mocha na effect kaysa yung ordinary na tracker kasi mas efficient yung pagtatrack niya. Sundan niyo lang yung arrow ng aking mouse kung anong tool yung ginamit ko para makapag-create tayo ng mask na kung saan itatrack niya yung movement. I-click nyo lang yung bawat sides and also mag-add kayo ng surface. Ayun, kita nyo yung kinlik ko. Tapos make sure na nasa labas siya nung first natin na masking. I-check nyo rin lahat itong turn, skew, and then pwede na tayong mag-start ng tracking, forward and backwards. Make sure i-click nyo yung save button after and then close. After that, mag-create ka ng track data sa gusto mong i-pair. Since wala pa, mag-create pa ako ng solid. So, nag-add and create lang ako ng solid and make sure to pre-compose para mapunta ka sa layer niya and dun mo i-attach yung object na gusto mong ma-pair sa iyong frame. So, duplicate mo lang yung file para makakreate ka ng freeze frame or image ng blue truck or train. And since nilagay ko siya sa layer composition panel na white solid layer, ay automatic na siyang ma-prepare sa previously tracked frame natin. And para sumakto yung train natin is i-decrease mo lang yung opacity para ma-compare mo sa original video. And para naman sa parang double click na effect niya is nag-add lang ako ng keyframe for the opacity. So at first it's 0 and then 100% and then 0 again and 100%. So same pa rin yung ginawa ko para sa yellow truck. Nag-rotoscope pa rin ako na hindi kasali yung green part. Actually pwede na ito hindi green screen. And ito na pala yung magiging itsura ng train natin. And same pa rin yung process para sa yellow truck. Nag-duplicate lang ako ng file, time freeze frame, and then ma-mask mo siya. And also mag-create ka na naman ng data from the layer video na merong Mocha na effect para ma-pair niya yung na-track na movement ng frame. And also, para sumakto is i-adjust mo lang yung opacity para sumakto yung dimension and position ng truck. And we're done. Thank you for watching. Till next edit tutorial. Don't forget to follow my page, Laray's Edit Queen, and also my TikTok account with the same name. This edit tutorial is brought to you by my skincare brand, Larskin, available on TikTok Shop and Shopee. Kaya check out na!